Ayan. Start now. Okay, Karashit. Ginamit ko yung aklat ni St. Jerome. O, paano pa? Abot lang muna. Pupunin ko lang yung aklat para maitanong natin ng maayos. Ayon mismo sa aklat sa The New Jerome Biblical Commentary, yung nagsulat nito, Karashit Indasan, ayon dito sa referensyang hawak ko. Babasahin ko premise ito nakalagay, si San Jeronimo, 304-780 to 4-2080, ay kinikilala si Jesus na Diyos. Ayon sa ginamit mo na aklat, sino ang kinikilala ng Diyos na San Jeronimo ayon sa aking nabasang referensya? Pwede po. Si Kristo o yung pabo? Pwede po ako sumagot. Kategorikal mo dito. Opo, sa ito nga. Kategorikal. Talaga naman si St. Jerome Katoliko. So, hindi nagbago yung kanyang posisyon. Therefore, paniniwala ng Diyos. Diyos si Kristo. Ayun, salamat. Pero sandali, hindi natin pinag-uusapan kung ano paniniwala ni St. Jerome. Ang pinag-uusapan natin, yung Bible commentary, partikular sa 2 talatang binasa ko, na mali ka ng paliwanag, ayon po sa commentary ng Bible, na official na commentary ng Jerome. At doon, hindi siya siniwala yung iba't ibang opinion ng mga scholar. Yun ang pinipresent ako sa iyo. Ngayon, bakit Katoliko? Alam naman si Bart Ehrman, present ako sa iyo. Atheist agnostic yun. Ito, kaya mas kredibilidad, Katoliko ay hinaharap ko sa iyo. Na yung Katoliko, hindi kayo magkasundo sa pagpapaliwanag. Sa partikular na talata, unang 1:5-20, at yung Tito 2:13. Kaya ginamit ko sa pati si Brad Jader David. Okay, next question. Nabasa niyo na ba lahat to, Karashit? Yes or no? Yung mga commentary na mga Okay, so Director. nabasa ko na lahat dyan, pero Lahat, okay. hindi ko natatandaan lahat. Okay, lahat. Lumabol na mata ko sa nabasa ko eh. Okay, sunod na tanong. Tsaka hindi rin natin paksa kung binabasa ko o hindi. Okay, sunod na tanong, Moderator. Ngayong nabasa mo lahat, sang-ayon ka ba na meron tayong mababasa sa aklat na ito na sinabi ni St. Jerome, Christ is God? Sang-ayon ka? Sandali. Okay, Yes, sa or no? moderator, doon na tayo pilit na ano eh. Objection, Mr. Moderator. In fairness ko sa moderator, hindi ko po sinasabi kung ano paniniwala ni St. Jerome. Si St. Jerome po ay Katoliko. Hindi po yun ang kina-question ko. Objection, Mr. Moderator. Ginamit ko po, dahil intindihin mo ko, ginamit ko yung libro, partikular sa 2 talatang pinanggit mo, Bible verse. Doon lang nililimita ko yung sagot ko. Ginamit ko yan dahil binasa ko yung 2 talata sa Bible, unang sa Tito 2:13 at saka unang 1:5-20. Okay. Kaya ako ginamit yan. Okay, next question. Ngayong nabasa mo lahat, Walang problema kasi St. Jerome kahit Okay, sinasabi so, niya. Katoliko, naniniwala sa Diyos, walang problema. Hindi ko sabihin. Hindi ko sabihin. ang tanong ko maliwanag, kung nabasa mo lahat, sang-ayon ka ba sa ginamit mong aklat, Karashit Indasan, na meron tayong mababasa na sinabi ni St. Jerome, Christ is God? Sang-ayon ka ba meron dito? Alam mo ganito? Yes or no? Ganito yan. Yes or no? Sandali. Si St. Jerome Katoliko nga eh. Objection, Moderator. Mr. Moderator. Counter objection. Apo, ganito lang, Mr. Counter Moderator. objection, Moderator. Mr. Moderator, sa sinasagot ko siya, Mr. Moderator, ginamit ko po yung commentary ng Jerome dahil ginamit po niya yung Bible verse 2. Tito 2:13, unang 1:5-20. Kung naniniwala si Jerome, katulad ng paniniwala mo, labas ko sa usapin. Ang ginamit ko lang, yung official na commentary ng libro na yan, ay hindi nagtutugma doon sa paliwanag ko, particular sa Tito 2:13 at unang 1:5-20. Moderator, hindi ko siya pinagpapaliwanag. Ang tanong ko sa kanya, kategorikal. Therefore, Yung yes, sagot ko, answer that Mr. Moderator, category. sumagot na po ako. Okay. Ulit ang tanong. Sumagot na ako dahil kung ayaw yung sagot ko. Okay. Sang-ayon ka ba, Karashit, na mayroong mababasa sa aklat na ito na sinabi ni Santo Jeronimo na si Kristo Diyos? Yes or no? Ulit. Yes or no? Ulit kapatid. Hindi mo sinasabi ko.
Mr. Moderator, Hindi, yes or no? ganito, hindi. Nangiipit ka eh. Yes or no, Moderator? Ganito yan, hindi kasi yung paksa natin eh. Okay, Hindi natin paksa kung ano paniniwala ni St. Jerome. Katoliko nga yan eh, pareho kayo ng paniniwala. Kanya ginamit ko yan, huwag ka nang makulit dyan eh. Dahil binasa mo yung 2 talata, Tito 2.13, unang 1.5, nung binasa ko yung commentary, malayo sa paliwanag mo. Doon lang ako pupokus. Kaya naniniwala sa St. Jerome, kaya nagsuros sa akin sa hindi yun ang paksa. Next question. Ayon dito sa page na ito, Moderator, ano? Sa binasa mong aklat, nakalagay, Christ is fully God and fully man. Sino yung fully God ayon dito sa mismong sinang-ayunan mo na aklat? Alam Si mo- Kristo o itong bote? Sandali. Tito 2.13 ba yan? Hindi naman eh. Moderator, itong aklat ang pinag-uusapan Oo, hindi natin. po. Binasa mo to eh. Okay, gusto mo dito? Hindi ko ganito yan. Sino yung tinatawag Okay. na fully man and fully God ayon sa aklat na ito? Sana maintindihan mo. Christ o this mystery knowledge? Sana maintindihan mo sinasabi ko. 3 minutes. Si St. Jerome, katulad mong Katoliko, Moderator. ginamit ko siya, again, ulit-ulit, kasi binasa mo, pinaliwanag mo ng ganang iyo, yung talata sa Biblia, para ipaliwanag sa amin, siya ang Diyos. Which is, yung sa Bible commentary, sa lumat sa commentary mo. Okay. Kaya ako ginamit yan. Hindi ko sinasabi na si St. Jerome ay hindi Katoliko. Okay. Kaya ang ginamit ko yung Katoliko siya, laban sa'yo. Okay, next question. Partikular sa 2 talata. Next question? Di ba yung tanong niya? Okay, next question. Ibang tanong. Ayon dito sa inyong Quran, babasa ko. Premise ito, Moderator, ka magandang basahin mo. Ikaw marunong mag-Arabic eh. Talaga? Talaga? Basta yan. Marunong ka mag-Arabic? Ay, salamat. Hindi ako marunong grabe. Ay, salamat. Basta na, basta. Grabe naman. Pero ito sa English translation, para diretso tayo. May teacher na Arabic dito, stand, taas na kamay. Controversial yan. Basahin natin yung English translation ni Musin. Kasi sa Ano po nga yan? Quran Musin. Ano pong sura? Surah Ash-Shura, chapter 42, verse 9. Ah. Sundan niyo. Dali ah, so sundan natin. So, basahin natin ha. Sa'yo mo. Verse 9. For have they taken for worship awliya, guardians, supporters, helpers, protectors, lords, gods, besides Him? But Allah, He alone is the Wali, Lord, God, Protector, and it is He who gives life to the dead, and He is able to do all things. Okay, ang tanong. Ano yung tinutukoy dito na nagbibigay ng buhay kay Rashid? Diyos o hindi Diyos? Alam mo lang kung saan pupunta yung tanong ko. Okay, sa Moderator. Ang tanong ko sa kanya, ayon sa inyong Quran, hindi ko sinabi Dali, sasagot na. sino yung nagbibigay ng buhay? Diyos o hindi Diyos? 1 minute. Okay, 1 minute ulit. 1 minute. 1 minute. Ito, alam mo na yung takbo ng kumuli. Isisigit ka si Jesus dyan. Chapter 3, verse 14. Bulok na yan. Estado na yan. Oo, bulok na yan. Sagot mo Dali kasi. lang, sandali. Sagot. Sasagutin kita. Okay. Diyos o hindi Sandali. Diyos? Si Allah subhanahu wa ta'ala, dalawang kanyang pangalan katangian. Al-Khaliq at saka Al-Bari. Ang Al-Bari, siya lamang ang lumilika mula sa wala. At siya lamang po, siya po talaga ang bumubuhay, ang bubuhay sa araw ng resurrection. Ayon sa Quran. Okay. Ngayon, hindi mo pwedeng ilapat si Jesus dyan sapagkat si Jesus wala naman talagang power maliban sa kapahintulutan ni Allah. Sa chapter 3, verse 49, in-anticipate na kita, si Jesus po binigyan pansamantala, bi'idnillahu ta'ala, bi Allah's faith, na ano, na pagalingin yung mga ipinanganak at born blind. Hindi po yung nagulat. Kailangan born blind, ipinaanak na bulag, at yung mga may ketongin. At isa sa mga kanyang mujisa, miracle, ay ano, bi'idnillah, bi Allah's faith. Okay? Ano yun?
yung binigyan siya ng karapatang bubuhay, partikular, ng isang patay. Hindi po siya bubuhay ng lahat ng patay. Yun po. Huwag niyo pong isingit yun. Opo. Okay. Opo. And again, hindi natin paksa si Jesus sa Quran. Ang paksa natin, si Jesus ba ang Diyos? Ayon sa Bible. Okay na, Karachi. Ilang tanong na lang? Tapos na. Sayang, kala ko may next question. Kaya, Karachi? Okay, last question. Ayon sa ipinost nyo, Karachi, ito nagpapakita pa yung post. Ano po yun? Ayan, nung 4 days ago, dito sa ating paksa sa Friendly Dialogue, ayon sa ating paksa na sinang-ayunan mo, si Jesus Christ ang Diyos. Tanong, ayon sa ating paksa, sino ang Diyos na nakalagay dito? Si Jesus Christ o si Virgen Maria? Ayon sa ating paksa. Hindi resolve yan eh. Moderator, Patunayan mo yung paksa. Moderator, ayon sa ating paksa, ayon sa ating paksa, sino ang tinutukoy ng Diyos? Si Jesus Christ o si Santa Maria? Jared, huwag ka naman maging Santa Maria. Moderator, sumagot lang sa Huwag sagot. ka naman gumawa ng magic tricks. Moderator, sagot lang. Ikaw ang may gusto ng paksa na yan. Sagot lang, Moderator. Si Jesus, ang Diyos, affirmative ka, negative ako. Kaya hindi naman yun ang pinag-uusapan eh. Ayon dito sa ating tema, si Jesus Christ ang Diyos. Tanong, sino ang Diyos ayon sa ating tema? Si Jesus Christ ayon mismo sa pinuso. Si Yun ang Maria. patutunayan ko. Kaya hindi ko Ako tinatanong naman, patutunayan. iibahin ko yun. Ang tanong ko sa Kasi yung paksa na yan, Moderator, objection. kaya nangiipit ka ng walang katutunan dyan. Sino nga Alam mo Moderator? yan, brother. Yan, paksa natin. Parang ganito, paksa natin kamakailan. Ang Quran, ang salita ng Diyos. Ako lang patunay, yung kalaban ko, negative. Ganyan din ang paksa. Oh, resolve yan eh. Resolve, Jesus Christ is the God. May nakalagay ko result? Hindi, di na. Dahil, paksa yan, ibitin mo. Kaya ka naman. Moderator, Paksa yan. sumagot siya. Alam na tao, Mr. Moderator, yan yung paksa na patutunayan mo. Gigibahin ko na nga. Sama ka with Karachi. Next question. Ako naman magtatanong sa'yo. Next question, Karachi. Okay. Naniniwala ka ba talaga sa Bible na ito? Okay, next question ulit. Ito, wala na. Ayon sa inyong Quran, ang Diyos ang nagbibigay buhay. Ayon dito sa 11 ng 1 hanggang 25, si Kristo nagbibigay ng buhay. Sang-ayon sa ba na si Kristo ay Diyos at Diyos ang nagbibigay ng buhay ayon sa inyong Quran? Di po. Yes or no? Dali po. Babasa ko ng talata, pwede ba? Moderator, hindi ko siya pinapabasa. Yes or no? Hindi ako naniniwala. Bakit? Okay, hindi pala siya naniniwala Si sa Jesus Quran. kasi, dali, Bible ang binasa mo, di ba? Ito, binasa ko. Yun lang. Ano ba binasa mo? Ano binasa mo? Ulitin mo tanong, ulitin mo tanong. Ulit ang tanong. Ayon sa inyong sura, sa 42:9, ang Diyos o ang Allah nagbibigay ng buhay. Ngayon, sumang-ayon ka kanina sa tanong ko na Diyos ang nagbibigay buhay. Ayon mismo dito sa 11:25 ng 1, sino yung tinawag ditong nagbibigay buhay na ayon sa inyong Quran ay Diyos? Ganito. Si Kristo o ikaw? Ganito po yan. Ganito po yan. Pwede sumagot, Mr. Si Kristo o ikaw? Ang tanong ko Mr. kategorikal. Moderator. Opo. Si Kristo o ikaw? Hindi po ako naniniwala sa Okay, hindi na sagot. Sagot po sa 1 minute. 1 minute. Kategorikal Bakit na po? tanong ko. Si Jesus po, binigyan ng buhay ng Diyos. Bakit basa na? Yung 5:26 ng 1. 5:26 ng 1. Ito. Mike. Oh. Secretary ko. Hindi, salita. Pakinggan nyo. Pakinggan nyo. Pakinggan nyo. Okay na. Pakinggan po natin ang sinasabi ng kapatid. 5:26 ito. Sapagkat kung paano ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay pinagkalooban din niya ang Anak na magkaroon ng buhay
sa kanyang sarili. Pinagkaloob lang sa kanya yung buhay. Hindi siya bumubuhay. Period. Ulit ang tanong, moderator. Layo. Ang tanong ko, ganito, moderator. Okay na? Okay. Ang tanong ko maliwanag. Next question na ho. Next po. Kung ayon sa inyong Siguro Quran, na, kung ayaw mo yung tanong sagot ko. ang Diyos... Ito lang naman. Okay na, moderator. Okay na. Kung ayon sa inyong Quran, ang Diyos ang nagbibigay ng buhay. Ito tanong premise ito. Ayon sa binasa ko sa 1 o sa 11:25 ng 1, Christ give eternal life. Sino yung nagbigay ng buhay sa 11:25 ng 1 na ayon sa inyong Quran ay Diyos? Si Kristo ayon sa talata o ikaw ang tinutukoy dito? Alam mo, sagot ulit, kapatid. Hindi ako naniniwala sa pinagig mong talata, sa pagpapaliwanag mo, Hindi ko na si Jesus po ay nagbibigay ng buhay. Mr. Moderator. May paliwanag po dyan. Moderator. Ganito lang. Sumasagot ako eh. Tapusin mo na, Moderator. Alam mo ninyo, sa John chapter 10, binanggit niya yung ama, iniingatan ng kawan, binibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Yung anak, iniingatan ng kawan, binibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Paano yung paliwanag yun? Alam mo, may paliwanag dyan, hindi po literal na siya mismo nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Bakit? Eh kung siya nagbibigay ng buhay na walang hanggan namatay nga siya At ang bumuhay sa kanya, ayon sa Acts, chapter 2, verse 36. Pakibasa mo nga. Kaya dapat malaman na may katiyakan ng buong sambahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo. Ito si Jesus na inyong ibinako sa krus. Katapos binuhay din siya. Binuhay siya ng Diyos. Ayon sa Acts chapter 3, siya'y binuhay ng Diyos. Kaya paano siya nagbibigay ng buhay na walang hanggan? Kaya ako, Jared, maling pagkaunawa yan. So yun pong sagot ko. Okay, ulit yung tanong ko, Director. Next question. Okay, next question. Sa 11:25 ng 1, sino yung tinutukoy dito na nagbibigay ng buhay na walang hanggan na ayon sa inyong Quran ay Diyos? Si Kristo ba o ikaw? Ayon sa talata Karasin. Sagot ko kayo, hindi ko kailangan ng maraming paliwanag. Ang tanong ko, categorical question, should be answered categorical. Muslim, nakalimutan mo dyan, Muslim ang kausap mo. Hindi lahat ng nasa Biblia, pinapaniwala. Moderator, tinatanong ko lang naman kung sino. Hindi ako naniniwala sa Jesus. Ito, papalagayin na kita. Hindi po ko naniniwala na si Jesus po ang nagsasalita ayon sa chapter ng John. Yun po ang malinaw dyan. Muslim ang kalaban mo, hindi Kristiyano. Kaya kahit anong basahin mo sa akin sa John, hindi akma sa akin. Pangalawa, gumagamit ako ng Biblia laban sa iyo. Sapagkat meron pong mga salungat ng Biblia laban sa paniniwala mo. Katulad ng mga binasa ko kanina na hindi mo nag-giba. So yun po sagot ko. Okay, sunod tanong. Ngayon sabi mo hindi si Kristo nagsasalita. Basahin ko premise ito, Moderator, ha? Hindi kapatid. Ganito yan. Hindi ako naniniwala yung sa John na si Jesus ang salita. Bakit? Andyan po, ayon po sa inyong aklat, sa kumakin na yan, di ba ko kinuha mo? Ayon po dito, sinulat po andyan, 90 to 100 years, wala na si Jesus. Paano ka maniniwala siya ang nagsabi nito? Kahit si Raymond Brown, tuda ron eh. Okay. So yun po masasabi. Okay. Ito premise Muslim ako, Jared. Ito premise, Moderator. Basahin ko no, sa Kapitulo 25. Jesus told her. Anong sabi?
Si Kristo ay ang nagbibigay ng buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay ng buhay. Na ayon sa inyong Quran, yun ang tunay na Diyos. Ngayon sabi mo, hindi sinabi ni Kristo. Pag sinabing Jesus told her, anong kahulugan sa Tagalog? Sinabi ni Kristo o sinabi ni Rachel Tindasan? Moderator, sagot na. Pasensya na. Okay. Pasensya na. Okay na po. Okay, ulitan ko na, kay Visitor. Ang sabi dito sa Kapitulo 25, sinabi ni Jesus sa kanya. Anong sabi? Anong sabi? O, basahin natin in English. Jesus told her, I am the one who give the life. Ngayon, sabi mo hindi si Kristo. Ayon sa inyong Quran, ang nagbibigay ng buhay ay ang Diyos. At kung ang nagbibigay ng buhay ay ang Diyos, at sabi mo, hindi si Kristo ang nagsabi nito, anong kahulugan ng Jesus told her? Sinabi ni Jesus o sinabi mo? Anong kahulugan? Ang kalugan ito po. May problema po sa Biblia. Moderator, hindi mo tinatanong kung may problema. Ang tinatanong ko, anong kahulugan ng Jesus told her? Sumasagot nga ako. Sasagot ako. Anong kahulugan ng Jesus told her? Tinan mo ah. Alam niyo po ba o hindi? Sandali, sasagot na ako. Pwede ba? Alam mo hindi? Sandali. Relax ka lang. Paano si Jesus ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan? Kanina binasa natin, nagmakaawa siya sa Diyos. Bakit? Ayaw niyang mamatay. Nagmakaawa siya sa Diyos, ayaw niyang mamatay. Paano siya bumubuhay? Pagkatapos sabi sa Acts, si Jesus daw nung namatay, binuhay ng Diyos. So malaking problema yung paniniwala mo. Kumukontra yung mga talata, paano siya nagbibigay ng buhay na walang hanggan? Siya nga, umiiyak sa Diyos, ayaw niyang namatay. Tapos namatay siya, sino bumuhay? Naku, hindi kita naibig dito eh. Sino bumuhay kay Diyos? Kay Jesus kung saan Diyos? Si Diyos, sabi niya. Oh, di ba? Ang Diyos ang bumuhay eh. Lalabas yung isang Diyos na matay. Oh, ang Diyos ang bumuhay kay Jesus eh. Kaya may malaking problema kayo sa theology niya na si Jesus ay bumubuhay na siya bumubuhay. So yun ang sagot ko. Okay. Maliwanag ang tanong mo, Dalitor. Maliwanag Anong din po kahulugan nung Jesus told her? Anong kahulugan? Si Jesus ang nagsabi o si Rachel Tindasan? Anong kahulugan nung Jesus told her na pumapatungkol doon sa nagbibigay ng buhay na ayon sa inyong Quran ay Diyos? Hindi ako, Jared, makinig ka. Nakakaintindi ako ng English. Kaya nga, kung nakakaintindi ka sa Rachel, Okay. anong kahulugan Paalala ko nung sa'yo. Jesus told her? Paalala ko sa'yo. Sinabi ni Jesus o sinabi mo? Muslim ang kausap mo. Kung tinatanong. Ang stand ko, hindi ako naniniwala na lahat po ng nakasulat partikular sa Juan, sinalita ni Jesus. Yan po'y nilagay lang sa kanyang bibig. Parang Mark chapter 8 verse 38 and 9 chapter 1, hindi si Jesus ang nagsasalita doon. Hindi rin si Jesus ang nagsabi, Allah, Allah na masabaktani. O Allah, bakit mo ako pinabayaan? Kinood ko yun, pero hindi ako naniniwala sinabi ni Jesus yun. Bakit? Invento lang po yun ng author ng unknown author ng Mark at unknown author ng Matthew. Muslim ang kausap mo. Okay na? Thanks, sir. Ngayon, bakit saan bumuhay? Sino bumuhay kay Jesus? Ang inyong pinaghay ng mayakda ng buhay na muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay. May akda ng buhay na papatay. Anong klaseng panganatiran yan? The author of life, pwedeng patayin. Tapos nung namatay siya, sino bumuhay? Hindi natin. Na muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Di patay! Ngayon, ang Diyos daw namamatay. Sayang, tinanong ko sana sa iyo yung tinanong ko nung dating tanggap eh.
Oh, ang tanging Diyos, immortal, hindi namamatay, nakabago sa liwanag ng ginamalapitan, na hindi nakita ng sino mang tao. Oh, makikita man. Ipit ka na naman doon, sigurado. Okay na? Ayos na. Okay. Maganda to kasi wave ko na. Ayaw na sumagot ni Karjit. Minagat na ako sa sasya. Ano kayo siya? Last time. Last time. Conclusion na. Ano na? Conclusion. Negative. Negative. Okay, dapat na tayo sa conclusion. 10 minutes. Negative ang mga ulo. Sige po, kasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam mo ninyo, wala tayong husgahan dito. Ang style ni Jared, hindi napatunayan ko para pakita lang sa kayo po matatalino. Kayo na po ang mag-isip kung sino po ang may malaking ebidensya. Ano po? At ako, nalulungkot ako, gumagamit siya ng tricks. Bagay yung teacher na sa usapis. May kero yun. Gumamit siya nito. Tamo, Jared, wala kang ganito. Kahit si James, wala rin ganito eh. Inuha na lang yan sa internet. Ako galing pa Amerika to. Isang tawag ko lang, pinagdala sa akin. Ito. The first century American Bible. Alam mo dito nakalagay, sinabi na ni Jesus, I am the living God. Kailan nagsimula? 2008. Lumalabas sa lahat ng Bible, wala sinabi si Jesus na ako ang Diyos, makulit ang Muslim, gumawa sila sa way. I am the living God. Nakatataka kung ginamit ni Janet. Bakit mo ginamit ito? Isinusukat ko ng Bible scholar sapagkat ang sabi ni David Busher, ang Bible, hindi original, hindi yung interstellar, hindi Greek, kundi Aramaic daw. Ang pangalan ng Diyos, hindi Yahweh, hindi Jehovah, Maria. Tinatakot ko na Katolik kung ginamit mo. Ako ginamit ko sa'yo, Catholic Bible eh. Kasi kung ginamit mo sa akin, na wala ka naman, ako meron, dalawa ganito eh. Kaya, alam nyo, hindi po tayo dito nagpapalabas lang ng parang ano ba, mabuntos ka lang, makita ka lang ng konting flow. Panalo na ako. Kayo po mag-isip. Hindi kasi sana ganun ang gusto ko sabihin. Gusto ko maging professional objective. Makalata kayo. Marami akong binasa. Marami po akong sources. Hindi ako nagpaliwanag ng aking ganang sarili. Kundi, kinod ko lang ng verbatim yung pong Catholic scholar. Yun ang ginamit ko laban sa kanya. Naintindihan niyo po? Kaya ako naniniwala, napapatunayan ko po. May kakampi ako. Ang kakampi ko, si Raymond Brown. Ang kakampi ko, yung American Bible ng Catholic. Ang kakampi ko, si David, si Daniel Wallace. Ang kakampi ko, pati si Jerome, kakampi ko. Kakampi ko. Artikula sa talatang ginamit niya. Sa luwag sila. Ang kakampi niya, si James the Baptist. Kayo na pong bahalang musga. No? Maraming salamat po sa inyo. Takbir! Okay, bago naman tayo sa conclusion ng kapatid Peliades. So, proceed. Okay, yan. At salamat sa Diyos at nakita na natin na hindi po nasagot yung ating mga ilang tanong po. At sabi ni Karashid, it's very unprofessional. Yung unprofessional po ay habang sumasagot ang isang tao ay sinasapawan at habang nagtatanong po ay sinasapawan. Hindi naman po tayo ganoon sa diskusyon na ito. Si Karashid po ay nagpakita Hindi, nagtanong ka, 1 minute siguro. Di ba? Ako rin po kumusyon nagsalita. Ngayon, inasa niya itong aklat. Ano? Yung aklat na ipaliwanag natin. Dahil hindi naman siya Katoliko para ipaliwanag yan. Anong sabi? Kapatid ni James, basahin natin dito. Be rendered powerless and effective, Romans 4:14.
The meaning would then be that Christ really rendered himself powerless, exactly as a slave is powerless, adopting the condition of a slave. Ngayon, meron ba niyang sinabi na si Kristo hindi Diyos? Wala, Karasin. Dahil yung mismong author niya naniniwala na si Kristo ay Diyos. Eh bakit ikinuks yan? Dahil yung quotations na yan, yung meaning ng powerless, pumapatungkol sa pagkatao ni Kristo, hindi sa pagkatao ni Kristo! Patay ka dito, Karasin. Malusot lang yun eh. Oh. Hindi malusot yun. Oh. Ngayon, natutulan niya ba ito? Ito ang aklat nila. Ito ang aklat namin. Bulaanan natin ang kanyang quotations dito with a self-interpretation. Ang interpretasyon ng Simbahang Katoliko sa mga talatang binasa niya, kaya powerless, kaya slave, basahin natin Filipos 2:5 hanggang 8, kapatid na James. Ayan, anong sabi sa Filipos 2:5 hanggang 8? Bakit nga ba slave? Bakit nga ba powerless? O basahin natin. Filipos 2:5 hanggang 8. Isang talata lang katapat ng Karasin, hindi mo binasa. Ayun, binasa ko. Okay, sige. Buong buo yun. Filipos 2. Catholic Bible yun. Basahin na po natin, ha? Filipos 2, mga talatang 5 hanggang 8. Naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo Jesus, kahit siya'y likas at tunay na Diyos. Hindi niya ipinagbilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Oh. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin. Hanggang sa kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Di naging tao dyan, hindi Moderator, moderator. Sumasapaw. This is a conclusion time. Hindi kita sinapawan sa conclusion. Ngayon, nung nakitulad sa tao, hindi naman Diyos. O basta na rin magsisisi. Gusto nito rito? Oh. Correction. Hindi niyo pa binasa na nakitulad sa tao. Naging O tao! ano sabi? Ano sabi sa sa Catechism ng Catholic Church? Malinaw na malinaw na. Hindi, binasa na. Naging tao. Moderator, sumasapaw talaga. Hindi, Ano sa bawat? hindi sila lang. Objection, Your Honor. Walang Hindi pa niya. objection. Binasa ni James, naging tao. Tapos sabi niya, nakitulad sa tao. Tama. Magkaiba po yung nakitulad sa naging tao. Wala naman tayong tutulog na rin. Naging tao na eh. There's no objection. Basta kayo po, pinabatid. Eh, naging tao, ibig sabihin, hindi pala taong-tao. Sabi niya, sa kayon siya, naging tao. Therefore, Diyos pala. Ngayon, kung dating Diyos, sinubad niya, naging tao, hindi na Diyos. 2:9 ng Colosas, maliwanag na maliwanag, Filipos 2:5 hanggang 8, nakitulad siya sa tao, ang hinubad niya yung pagkapantay sa Diyos, hindi yung pagka-Diyos. Dahil sa Catechism ng Catholic Church, Christ is fully man and fully God. Yan nga, hindi mo natutulan, kapatid na Rosintintasan, in my first stand, in my second stand. Ngayon, sa aking conclusion, pilit mo nang tinututulan. Ba't ngayon mo lang tinutulan? Hindi mo tinutulan nung under cross-examination ako. Dahil lumabas ang katotohanan, lumabas talaga, hindi sa pinto, kundi sa ating bibig. Sapagkat sa 21:15 ng Lucas, ang Diyos ang magbibigay ng karunungan. Sino Diyos? Maliwanag sa inyong Quran, yung nagbibigay ng buhay, na ayon sa Biblia, ang ating Panginoon Jesucristo. Amen! Kaya maliwanag na maliwanag, natindigan natin sa diskusyon na ito. At ayon din sa kanilang aklat sa pahina 55, na nahirapan si Karasin-Tindasan, na si Kristo ay naging Diyos sa makatwid Diyos na rin ang ating Panginoon Jesucristo. Amen? Oh, paano ito, Karasin? Maliwanag na maliwanag. Tinatanong mo ba? Hindi ba? Hindi sa Karasin. Paano ito, Karasin? Maliwanag na maliwanag. Letra por letra. Yung first stand ko, maliwanag natin nabasa na si Kristo ay Diyos. Sa Catechism ng Catholic Church, si Kristo ay Diyos. Yung mga aklat na binasa mo, wala naman akong tutol doon. Dahil ang mga author ng Trinitarian, naniniwala na si Kristo ay Diyos. Amen. O di ba? Naniniwala si Kristo ay Diyos. Amen. Wala na. Basta tayo mga church father. Yung Katoliko, laban sa'yo. Moderator, sumasabaw. Hindi laban sa akin. Kaya nga sabi ko, hindi ako tutol sa sinabi niya. Wala akong tutol sa binasa niya. Ewan ko, ba't ginagamit niya? Maliwanag. Tutol ba ang mga Bible scholars sa
sinabi ko? Hindi. Sapagkat ang sinabi ko, si Kristo ay Diyos, ang sinabi ng mga Bible scholar na kinotes mo kasama si St. Jerome, si Kristo ay Diyos. Dahil wala ka namang mababasa dyan na si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Amen? Amen. O, huling talata, babasahin natin. Sa 2:13 ulit nandito. Ano sabi? Nahintayin niya ang mapalad ng pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo na sa Catechism of the Catholic Church 481, Jesus Christ is truly man and truly God. Amen? Amen. Nabasa. Kaya maliwanag na itaas natin ang ating Panginoon sa Kristo. Sa 3:14 ng 1, na kung paano itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay ngayon din kinakailangan itaas yung anak ng tao na ayon sa katisismo, na ayon sa aklat at mga author ng aklat na binasa mo, siya ay tunay na Diyos. Mabuhay ang Kristyanismo! Mabuhay! Salamat Karasin! Congratulations! Yung pagkatalo sa diskusyon na ito. Ayun lang po. Question and answer. Sobrang ka naman, sobrang mahusga. Hindi na maliliwan dyan. Kaya minta. Question. Question. Okay. Sino? Question and answer na, no? Galing sa audience. Okay, maraming salamat po sa ating dalawang nagtunggali, si Jared ng CFD at si Karashid ng Islam. At maraming salamat din sa moderator natin, sa Monica. Okay, question and answer po natin. Magtanong po kayo patungkol sa paksa para mas maging malinaw. Isang beses lang ang tanong sa isang tao, huwag nang sundan. Okay? Okay, brother. Ako ay may tanong sana kay Brother John. Diretso tanong ha. Ayon sa Catechism, sa Bible, sa pati na rin sa talakayan ng Muslim at Kristiyano, meron ka bang mababasa, letra por letra, na hindi Diyos si Brother Jared ay Okay. Seryoso ba yung tanong mo na counted yan ha? Okay. Tanong tayo, tanong. Ako may mababasa. Diyos. Okay na. Yung tanong niya. Sige, maganda. Sagutin ko. Sige. Sagutin mo talaga? Ay, may tama talaga. Ayan. Sa CCC, sa Catechism ng Catholic Church, sabi, ang tao ay hindi Diyos. Yung tao, wala namang po namin. Yung sinabi ko dito. Kaya malinaw na hindi ako Diyos, kundi ang Diyos na hindi natutunan ni Rashid Indasan o ni Karashid, ang ating Panginoon Jesucristo. Sunod po na tanong. Tanong, okay, next. Yung presenta ni Jared kanina yung pamphlet, nakita ko, yung malinong na binasa. Dito sana sa Quran basa mo siya. Meron ba yung ganun kalinaw na ginagawa mong argumento sa pagka-Diyos ni Jesus Christ dito sa bisang na ginagamit namin? Kasi ito ang base namin, hindi yung pamphlet na yun. May mababasa ba dito sa loob ng musya na sa Quran na ganun kalinaw yung ginamit yung argument kanina na patungkol sa pagka-Diyos ni Jesus Christ? Okay, Jared, dilinawin ko ha. Naintindihan mo ba? Okay. Ang tanong niya, i-summarize natin. I-summarize natin ha. May ganun pong nakalagay. Okay, isa-summarize ko ha, para mas maging malino sa'yo. Okay. Tagalog, English o Arabic? Tagalog na lang. Ang pinupunto ko kanina dito, magaling ka, Ang pinupunto niya dito, sa bandang huli ay naging Diyos na mismo. Ang tinutukoy si Kristo Jesus. O yun ang tanong niya. Kung meron pang mababasa doon sa Quran, kasi total, ito rin naman ginagamit mo na pinupunto mo, kung may mababasa pa sa Quran na sa bandang huli ay naging
Yun ang sagutin mo, batay din sa Quran. Kasi, question mo rin naman yung Quran. Okay. Ang sagot ko, dapat hindi ako tinanong mo yung author nito. Dahil ang nagsasalita dito bro, yung Muslim. Hindi. Ano sabi? Wait lang bro ha? Okay lang yun ha? Sabi, maliwanag, si Jesus na siyang hinihintay, itinaas mula sa pagiging guro upang maging anak ng Diyos, Panginoon. At sa bandang huli, naging Diyos na din. Hindi ko paliwanag ito, di ba? Kung kay ang nakalagay dito, sasagutin ko to. Ang nakalagay, baka pwedeng sagutin ng ating kapatid na si Rashid Kindasan kung meron pa. Sapagkat hindi quotation ng Kristiyano ito, quotation ng Muslim ito, na si Kristo ay naging Diyos na din. Nasagot ang tanong? Hindi ba pa? Okay. Kaya ayaw at gusto niyo yung sagot, bahala kayo sa buhay niyo. Okay? Ano sagot niya? Ito, kapatid na Jared, question. So, naniniwala ka talaga na si Jesus Christ ang Diyos o hindi? Yes, naniniwala ko. Ayon si Sisi at tayo sa Biblia. Okay, sige. May follow-up pa. Is he omnipotent and omniscience? Ibig sabihin, alam niya ba lahat? Does he have knowledge of all na mangyayari at hindi pa nangyayari? Yung pagka-Diyos niya, yes. Pero yung pagkatao niya, yung babanggitin mo dyan, no. Dahil yung nasa talaan ng binabasa niyo na si Kristo, hindi nailangan ng kanyang pagbalik. Pumapatungkol yun, ayon sa mga Bible scholar, sa pagkatao ni Kristo, hindi sa pagkatao ni Kristo. Okay na po? Next question. So, alam na, paano ko may explain Mark 13 verse 32? Jesus stated he did not know the hour of his return, which was known only to the Father. Relasyon ako. Hindi na alam. Gaya na ng sinabi ko, yung pumapatungkol niya ng Christ is all about in human nature of Christ. Hindi niya alam. Pero sa pagka-Diyos niya, alam niya. Ayan. Kaya yun ang sagot ko sa kanyang Okay. Transport. Okay, pagbigyan natin si Karashin, magre-react lang. Mamaya. Alam niyo, Ay, mga Katoliko siya, matanong kay Karashin ha. Relax lang kayo. alam niyo, palusot na lang po yan. Oo. Bigyan natin si Karashin. Palusot. Lalabas ka rito. Tingnan mo si Jesus sa chapter 2, verse 52. Lucas. Basa! Lucas. Chapter 2, verse 52. Lumago si Jesus sa karunungan, sa pangangatawan, at nakita lukod-lukod sa Diyos at sa mga tao. Meron. Kailan lang siya natutuin? He grew in wisdom in knowledge. Ano palusutin niya rin? Kasi nga yung tao walang alam, yung Diyos maraming alam. Hindi yung palusot lang nila yun. Tandaan nyo, nalalagay siya sa dilema. Isang Jesus ang pinag-uusapan. Kung ipaliwanag niya yung Jesus niya, dalawang Jesus. Yung isa, alam. Yung isa, hindi alam. Yung isa, namatay. Yung isa, hindi patay. Which is napupunta sa dilema. So yun po masasabi ko dyan. Alam mo, Jare, huwag kang pumuntos at sinasabi mo pag hindi mo napatunayan kasi hindi mo napatunayan gusto mo nangyari sa YouTube eh. No? Pwede ko rin gawin sa iyo yan eh. Okay, next question. Kanino? Wala ka question sa akin? Wala ka sa akin? Meron. Okay, good afternoon. Yun, salamat. Nabasa mo kanina na si Kristo ay binuhay ng Diyos. Tama po ba ako? So, ang tanong ko dito, nabasa mo ba sa Biblia na ang pagka-Diyos ni Kristo ang bumuhay sa kanyang katawan? Hindi totoo yun. Ang Diyos ko bumuhay. Ang sabi sa John chapter 2, verse 19 to 21, na ang sabi ni Kristo, destroy this temple and I will raise it up at the last days. Si Kristo ba? Hindi po yun pagkatungkol sa... Hindi, alam mo ninyo, hindi yun tungkol sa pagkamatay ni Kristo. Tingnan nyo. Ang sabi sa... Hindi sasagot po. Wait lang. Ang sabi sa verse 21, kung mabasahin po, verse 19 hanggang 21, na ito ay tinutukoy sa kanyang katawan. Oh. Okay, nabasa. Kung tinanggap ninyo ang inyong nabasa sa Biblia na siya ay binuhay ng Diyos, nabasa niyo rin pa sa Biblia na ang pagka-Diyos ni Kristo ang bumuhay sa kanyang katawan. Nasagutin na kita. Okay na. Maraming salamat sa tanong mo. Lalabas kasi, kung totoo yung sinasabi mo,
ang Diyos ang bumuhay sa kanya, ang bumuhay sa kanya, sarili niya, ang linaw ng sinabi ng Biblia eh. Una, takot siyang mamatay. Chapter 26 ng Mateo. Pagkatapos, nagdasal siya, 5:6, ayokong mamatay. Gusto niya, huwag siyang mamatay. Namatay siya. Sino bumuhay? Ang Diyos. Hindi siya. Wala kang mabasa na si Jesus ang bumuhay sa kanyang sarili. At o salungat yan sa katikismo, binuhay siya ng Diyos. Kahit sa Rising Creed. Yun po masasabi ko. Kanya, kung siya ang Diyos, bakit naman siya mabubuhay? Kasi ito nakalagay sa unang Juan, 1:17, pakinggan. Unang Timoteo, 1:17, eto. Unang Timoteo, 1:17. Sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, tanging Diyos ang karangalan at kamalhatian, magpakailanman. Chapter 6:16. Sa lamang ang walang kamatayan at naninirahan sa liwanag na di malapitan, na hindi nakita ng sino mang tao o makikita man. Sumakan niya naman. Maging matalino kayo. Ang tanging Diyos, si Jared may palusot natin. Pag sinabing tanging, hindi raw isa-isa. Ang tanging Diyos, hindi namamatay. Si Jesus namatay. Ang tanging Diyos na babalot sa liwanag na hindi malapitan, si Jesus nalapitan. Ang tanging Diyos hindi nakita, si Jesus nakita. Ang tanging Diyos hindi makikita. Sabi ng ni Pablo. Ewan ko kung ano palusot ni Jared dyan. Hindi sa pwede ng palusot. Hindi naman talaga nakikita yung kanyang espiritu eh. Yung kanyang laman nakikita. Magpapalusot siya. Pero kayo lang po ang balang umunawa. Matatalino naman po kayo. Okay, next question mula sa Katoliko. So yun, Rashid, magkatanong ako. Kung ang Diyos lamang ang tagapagligtas, nakasulat yan sa 43:11 ng Isaias, ano? At Jesus lamang ang tinatawag ng tagapagligtas sa 2:13 ng Tito. May dalawa pang tagapagligtas pa sa Biblia, meron o wala? Alam mo ninyo, hindi po totoong tagapagligtas si Kristo. Bakit? Nabasa natin kanina, nagdasal siya. Ayaw niya. Sa chapter 5:7, bakit siya nagsasal? Pakita mo ngayon 5:7. Ayaw ka niya iligtas. Paano tagapagligtas? Paano tagapagligtas? Mayroon pag ganitong tagapagligtas. Ayaw ka niya Ayun po. iligtas. Chapter 5:7, babasahin ko. Sa tanong na, sasagutin ko. Ayaw ka iligtas. Chapter 5:7 ng Hebreo. Dali. Ayun o. Ako yun. Nung nandito si Jesus sa lupa, nag-pray siya ng malakas at umiiyak. Umingi siya ng tulong sa Diyos. Ano ba naman klaseng tagapagligtas siya? Kailangan pa humingi ng tulong? Nakaya? Sa'yo na yan. Nakaya? Magligtas. Ayaw. Bakit? Wala siyang kakayahang magligtas. Sa kanya, saan? Kamatayan. At dahil humble siya, sumunod, pinakinggan siya ng Diyos. Pag hindi mo pa naintindihan din, iuyo ko na lang. Okay. Next. Alam mo, bata ka pa. Taas ang kamay ng dating natuloy ko rito. Ayan. Okay, may turn namin sa James. Ayaw ka niya iligtas. Thank you so much. Rashid. Salamat din ha. Kung sana naman mamaya mag-switch ka. Na mga Muslim hindi ka tulad ng paratang mo dati. Nagtatanong kami sa iyo eh. Pero ngayon nagulat ako. Salamat ha. Palapakan natin sa James. Siguro kayo tanong ko dito, no, yung tungkol sa mga nasara. Sa binabanggit sa Quran, Surah At-Tawbah, sa chapter 30. Chapter 30 po.
Hindi, baka verse First verse, chapter 9, verse 13. Correction. 13. 3-0. Ang may tanong ko lang dyan, no? Based lang doon sa kung ano yung sasagot na kasi i-respeto naman natin. Ang question ko lang, ito tumutukoy na Nasara. Sabi kasi ito, wakalatin Nasara, al-Masih ibn Maryam, ibn Lari, dalik, qawluhum. So ang sabi dito, yung Nasara, tinutukoy dito na Nasara, Christians, naniwala daw na si Jesus Christ ay son of Allah. Kaya ko lang dito, Ustad, depende po sa iyo pagka-alam mo, no? Itong mga Nasara na tinutukoy mo dito, ito ba ay mga Trinitarian o hindi? Ito po, ganito yung una-una, ganito po lang, papaliwanag ko muna. Biglang wala din ng background. Amazing ang Quran, ang tawag po Nasrani. Hindi po Masihin, kasi ang Christian sa Arabic, Masihin. Pero bakit Nasrani? Una, historical, na unang follower ni Jesus, tinatawag niya Nazarin. Meron akong historical book yan. Bakit ko lang ba ko sagutin? Nazarin from the word Nazareth, or Nasrani o Helfer. Okay? Number 2. Ngayon, sino po ang tinutukoy dito? Halos lahat na nagpapakilalang Christian. Sa panahon ni Propeta Muhammad, yung klase ng Christian na umusbong noon ay sa chapter 5, verse 53, 72 at 73 ang paniniwala. Ano po yun? Naniniwala sila na si Jesus ang Diyos. Naniniwala sila, sabi yun sa chapter 5, verse 73, nakagkapar na ladina kalu inna Allah thalithu thalatha. So pagka nakagagawa ng blasphemy, yaong nagsasabi ay si Allah ay what? Tatlit of Trinity. So Trinitarian po most likely. Ngayon, pero pag sinabi ng Nasrani, lahat yun, lahat ng sekta. Kaya kami pwedeng mag-asawa ng Nasrani, ano man ang sekta. Opo, yun po sa sagot po na. May follow-up yung question. Okay. Sige kayo Merienda natin na saan? Ito na, tapos na, sa tiyan na. Andun ba? Hello. Merienda ba? Ustad, actually, sa mga debate nito yung Ustad, bilang talaga magtanong. First time ko ito magtanong. Ano sa pilitan lang? Ito ang tanong ko. Di ba si Jesus ay ang Diyos, si Kristo? Pwede paliwanag mo sa akin ang Lucas 14:26 na sinabi niya, ano sinabi niya dyan? Lucas 14:26. Lucas 14:26. Pagibasa nga, pagibasa. Sinunod mo ba ito? Lucas 14:26. 14:26. Lucas 14:26. Si Kristo ang nagsasalita dyan eh. Okay. Jared, babasahin, tapos ipaliwanag. Paliwanag mo. Yun lang. Dapat gagawin niya ng study. Lucas 14:26. Lucas 14:26. Kaya din ano paliwanag niya dyan. 14. Noon ay sumama sa kanya ang napakaraming tao. Siya'y humarap sa kanila at sa kanila'y sinabi, kung ang sino man ay lumalapit sa akin at hindi nabubuo sa kanyang sariling ama, ina, asawang babae, mga anak, mga kapatid na lalaki, at mga kapatid na babae, at maging sa kanyang sariling buhay, ay hindi maaaring maging alagad ko. Ayun ang tanong. Hindi, paliwanag mo. Paliwanag mo yun. Ano yun? Pag hindi sumunod dun daw sa talata, ang hindi sumunod dun sa mga binanggit ni Jesus, ay hindi alagad o tagasunod niya. Paano yun? Yan ang sabi. Yan ang ano dun, ha? Ngayon, anong magiging paliwanag mo roon? Wala ka na!
Tanggapin niyo man o hindi maliwanag ka, bahala kayo. Ano naman tayong tutundod sa talata? Sinusunod ko naman yan. Ibig sabihin, mapuot ka sa magulang mo. Kapuotan yung masamang ginagawa niya. Ayun ang ibig sabihin nun. Ganun. Dahil sa 6:33 ng Mateo, ang dapat lang natin sundin si Kristo sa papaanong paraan. Maliwanag na maliwanag sa 12:9 ng Roma, kapuotan mo yung masamang ginagawa niya. Hindi mismo siya. Unang-una, kung may karapatang magpaliwanag niya, isa-isang interpretation. Kaya sinusunod ko yun. Napupuot ako sa maling ginagawa ng aking magulang at sa mismo sinasabi ko. Kaya nga may sacrament of reconciliation, kapatid.